Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. At ako ay magbibideo ulit. At ang nais kong talakayin ay ang patungkol sa kaligtasan ng isang tao. Ano po? Halos lahat ay, ng reliyon ay sinasabi nila na sila ay ligtas. At siguro kung tatanungin mo ang bawat reliyon ay sasabihin sa iyo ay kami ang ligtas o ligtas kami sa aming kinaaniban. So ano nga ba ang paano ba ang proseso ng kaligtasan? So ito po ang ating tatalakayin ngayong gabi at hayaan ninyo na ako ay sumandaling manalangin. Aming Ama, salamat po sa pagkakataon na maipahayag ko ang iyong salita at ang dalangin ko ay pangunahan mo po ako ng iyong banal na espiritu. Ikaw po ang magbigay ng karunungan sa akin at balot ng iyong banal na dugo. At nawa Lord, basbasan mo ang mga makakapanood nito at bigyan mo sila ng kalinawan ng pag-iisip upang ganap nilang maunawaan ang kahalagahan ng iyong salita. At ikaw po ang siyang mapurihan, papasalamatan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. So, ni-research ko po na sa buong mundo ay sa year 2023 ay nasa 8 billion na po ang tao. 8 billion 8 billion 45 million 311,000 at 447. Yan ang po ang bilang nitong 2023 na sinerch ko kanina, yung dami ng tao sa buong mundo. Ano po. So, kung tatanungin mo ang bawat tao, no, bawat reliyon, halos lahat ng reliyon sinasabi nila sila ay ligtas. Pero ano nga ba ang kaligtasan at paano nga ba ang proseso ng kaligtasan? So, may sinabi po ang Panginoon dito sa Mateo chapter 7 verse 21 hanggang 27. Ang sabi po, "Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter in the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father will is in heaven." Sa Tagalog, ang sabi po ng Biblia ay hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumaganap sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Yan po ang sabi ni Jesus Christ, no? Kahit sabihin natin na tayo ay tinanggap na natin ng Panginoon, sumampalataya tayo sa Panginoon, no? So hindi nangangahulugan na ligtas na tayo, kasi maraming nagki-claim na tinanggap ko ang Panginoon, sumampalataya ako sa Panginoon, ligtas na ako. Ganun nga ba kadali ang kaligtasan? Ganun nga ba? So, ang sabi ng John chapter 10 verse 27, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin." So, ang kaligtasan ay may proseso, no? Hindi lang nagtatapos sa sumampalataya sa Panginoon, ligtas ka na, no? So, kasi may sinasabi ang salita ng Diyos na faith alone can be saved. Pwede bang maligtas ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya lamang? Sandali po, ano po? Okay. Sinara ko lang ang pinto. Okay. So, ang sabi ng James chapter 2 verse 17, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa.
So, ang pananampalataya pala na walang kalakip na gawa ay dead o patay. Sa ibang salita ay siya ay bahog. Baog. Ibig sabihin hindi siya buhay. No, baog siya. So, ang totoong pananampalataya ay may kalakip na gawa. Hindi lang basta sinabi mong sumampalataya ako sa Panginoon, ligtas na ako. Dahil sinasabi ng ulitin natin na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. James 2:17. Okay? So, kaya hindi tama yung sabihin mong sumampalataya ka lang, ligtas ka na. No? Dahil marami pong klaseng pananampalataya. Marami pong klaseng pananampalataya, no? Meron ding pananampalataya na tinatawag na double-minded faith. Ito ay matatagpuan sa James chapter 1 verse 6 and 8. Ito ay tinatawag na double-minded faith, no? Yung nag-aalinlangan. At ibig sabihin nito nangangahulugan na hindi lamang isa ang pananampalataya. At sinabi rin sa James chapter 2:26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, sinasabi na kung paanong ang katawan na walang espiritu, pag ang katawan wala ng espiritu, siya ay patay na. No? Gayon din naman sabi na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. No? So, nangangahulugan dito na nakikita natin dito sa James na napakarami palang klase ng pananampalataya. Napakarami palang klase ng pananampalataya. At hindi lahat ng ganito, magbibigay ako ng halimbawa, no? Hindi lahat ng pera ay totoong pera, di ba? Naniniwala ba kayo doon na hindi lahat ng pera ay totoong pera? Hindi lahat ng itlog ay totoong itlog. Sa yung mga may napanood akong video sa China eh. Sa China, meron silang ginagawang artificial egg. Kala mo talagang tunay na itlog. Kung titingnan mo, talagang itlog nga eh. Pero paano mo ba malalaman ang totoong itlog at totoong pera? 'Di ba? Gayon din ang totoong pananampalataya. Paano mo malalaman? No? May sinabi ang mga ngaral kung paano mo malalaman, ano? Sabi sa mga ngaral chapter 7 verse 27, si Haring Solomon ang nagsasabi nito, no? Na pinagko-compare niya ang lahat ng bagay at natutuklasan niya kung alin ang tama. 'Di ba? Kino-compare niya, pinagsasama-sama niya. Gayon din halimbawa yung pera, no? Yung totoong pera at hindi totoong pera, pinagko-compare niya. Pinagsasama niya at makikita mo kung alin talaga ang totoong pera. Yung totoong pera malinaw, no? Tsaka may mga cereal pa yan, di ba? So, makikita mo doon, mako-compare mo, yung isa malabo. At pag ginanon mo, madaling malukot. So, makikita mo talaga yung pagiging genuine at hindi genuine, no? So, gayon din yung itlog. Pinagsasama mo yung itlog, no? Babasagin mo yung isa, babasagin mo rin ng isa, makikita mo yung loob nila. Kung alin ang totoong itlog, 'di ba? Yung isa, artificial eh, parang plastic eh. 'Di ba? Nakakita na ba kayo ng artificial egg? 'Yun parang plastic 'yun. Pero yung original na itlog, malalaman mo talaga na yung klase talaga ng itlog.
na nadadaya, di ba? So, gayon din, no? Tandaan natin na ang totoong pananampalataya ay hindi lamang basta pananampalataya. Sabi ng James 2:17, tandaan natin, no? Faith without work is dead. May ilang miyembro na nag-Bible study doon sa aming bahay. At ang sabi ay nag-Bible study sila doon sa kapatid ko. At isinama nila ako. Sali ka sa amin, sabi. At pwede kang magtanong, ang sabi, no? Di ko na sasabihin kung sino sila. So, ang sabi, ang topic nila ay patungkol sa salvation. So, ang sabi nila ay sumampalataya ka lang daw ay ligtas ka na. Yan ang sabi nila. Sumampalataya ka lang, ligtas ka na. So, nakikinig ako. Nung kinausap ako, sabi niya, pwede kang magtanong, sabi sa akin. So, nagtanong ako sa kanya. Ang tanong ko sa kanya ay, brother, ilan bang klaseng pananampalataya ang alam mo sa Biblia? Hindi siya sumagot. Hindi siya sumagot. Kasi sabi, pwede daw ako magtanong eh. Nung nagtatanong ako, hindi niya sinagot ang tanong ko. So, ang sabi niya, bakit sabi niya, nawawala ba sa iyo ang kaligtasan? Hindi, brother, ang tinatanong ko, kung ilang klase ang pananampalataya na alam mo sa Biblia. So, iniba nila yung salita, yung usapan. So, yun nga, sila kasi naniniwala na basta sumampalataya ka lang, ligtas ka na. At hindi na raw kailangan ng gawa. Hindi na raw kailangan ng mabuting gawa. So, hindi ako agree sa ganung Kasi, ang sabi nila, sapat na raw yung ginawa ng Panginoong Yesus na kaligtasan. Hindi mo na raw kailangan dagdagan. Totoo, sapat na. Ang ginawa ng Ama, sapat na. Anong ginawa ng Ama? Sinugo niya yung kanyang bugtong na anak. Diba? At siya yung gumawa ng lahat ng bagay. So yung anak naman, yung part niya, yung ginawa niya, siya ay, anong ginawa ng anak? Siya ay bumaba dito sa lupa upang ganapin ang kalooban ng kanyang ama. Kundi ang kalooban ng ama, ang gagawin niya, hindi ang kalooban niya. Sa John chapter 6:38, di ba? So, at ang sabi niya ay, ang pagkain ko ay ang ganapin ang kalooban ng nagsugo sa akin. So, yung pagkain daw ni Jesus Christ ay yung gawin ang kalooban ng Ama. So, ginanap niya talaga yung kalooban ng Ama. No? So, at tayo, wala na ba tayong gagawin? Sasampalataya na lang tayo? Hindi. Meron tayong gagawin. No? So, hindi lamang kasi pananampalataya yung nagbibigay sa atin ng kaganapan. Hindi lang pananampalataya ang nagbibigay ng kaganapan. Kasi yung pananampalataya ay hindi pwedeng paghiwalayin yung gawa at pananampalataya. No? Sabi ng James chapter 2 verse 22, nagiging ganap ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa. No? Nagiging ganap ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa. So kasi ang pananampalataya na walang gawa ay sinasabi patay dahil sa ito nga ay ang ebidensya ng tunay na pananampalataya nagiging ganap sa pamamagitan ng gawa. Okay. So, at hindi lamang basta pananampalataya ay ligtas ka na. Ito ay maling aral, ano po, na faith alone, we are saved. Hindi po yun, no? Kasi, mayroon pang kailangang idagdag patungkol sa pananampalataya. Ang sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 5,
Ang sabi dito, oo, at dahil dito, sikapin ninyong idagdag. Ayan, mayroon pa palang idagdag. Ano ba yung idagdag? Add to your faith. No? Sabi, ulitin natin. 2 Peter chapter 1 verse 5. Oo, at dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya. Add to your faith. Ang sabi ni Apostol Pedro, na idagdag daw natin sa ating pananampalataya. Hindi lang basta faith. Mayroon pang pinapadagdag si Apostol Pedro, no? Ang kabutihan, sabi niya, idagdag daw ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ay ang katatagan. Sa katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. Sa inyong pagmamalasakit sa kapatid, ay ang pag-ibig. So, sapagkat kung kay wala nito, ay para kayong bulag, ang sabi, no? Sapagkat yung mga bagay, verse 9, sapagkat yung mga bagay na ito, na wala nito, ay bulag. So, kung faith lang pala, kung wala ang mga bagay na ito, ay kasi kung tumingin lang sa malapit eh. So, yung daw, kung faith lamang, no, sapagkat yung wala nito ay bulag, sabi niya, na tumitingin lang doon sa malapit, no? Doon lang sa malapit tumitingin. So, kasi tayo, hindi pa tayo tapos sa ating pananampalataya. Nagpapatuloy ako, sabi ni Apostol Pablo, no? Tungo sa hangganan ng pagkatawag sa akin. So, even Jesus Christ, ginawa niya yung kanyang part, no? Inihandog niya ang kanyang sarili, nagpakababa siya, no? Kahit siya ay Diyos, ibinaba niya ang kanyang sarili at siya ay namuhay bilang alipin upang tubusin ang ating mga kasalanan. So, at hindi mo rin pwedeng sabihin na ligtas ka na o winner ka na kung hindi ka pa nakarating sa finish line. Alam mo ang ibig sabihin? Huwag mo munang sabihin winner ka na. Kasi tumatakbo ka pa eh, tungo sa hangganan ng pagkatawag. Tumatakbo pa tayo. 'Di ba? Huwag mong sabihin winner ka na kung hindi ka pa nakakarating sa finish line. Even Apostol Pablo ay hindi niya sinabing na winner na siya, no? At kasi ang sinasabi kasi sa Efeso chapter 2 verse 8, naligtas kayo sa inyong pananampalataya. 'Yon ang parating sinasabi nila eh. Oh, ligtas na ako. Naligtas tayo sa pananampalataya. Pero pinuputol nila yung hanggang 10. Huwag nating putulin yung verse 10 kasi nandoon yung kaganapan eh. Nandoon yung kumpletong recipe. Kumbaga sa pagkain, kailangan kumpleto yung recipe. Ang sabi dito sa verse 10, upang ang lingkod ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa paggawa ng mabuti. Di ba? So, kailangan gagawa ka pa ng mabuti para upang ang lingkod ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa paggawa ng mabuti. Gagawa ka pa ng mabuti. Di ba? So, sabi ng iba, hindi na raw kailangan ng good works sa kaligtasan. Dahil kumpleto na raw ang ginawa ng Panginoon.
Ito raw ay regalo. Ito raw ay regalo. Sa regalo ng Panginoon, kaya hindi dapat kailangan ng gawa. Sa Matthew chapter 25 verse 21, may sinabi doon kailangan talaga yung gawa no? Kailangan yung gawa. Ang sabi, mabuting gawa. 'Di ba? Yung sa talento, sabi, mabuting gawa, tapat na alipin, na pagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, pamamahalaan kita sa malaking bagay. So, tandaan natin, hindi lamang isang klase ang pananampalataya. Baka doon tayo nakasalig sa faith alone. Kasi yung faith alone, hindi po biblical yung faith alone. Faith alone without work is dead. No? So, tandaan natin, no? Maraming klaseng pananampalataya. James 2:22, faith without work is James 2:22, faith with work was made perfect. So, nagiging perfect daw ang pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Hindi pwedeng paghiwalayin yon. Pag sinabing faith alone lang, kulang na yon. So, tandaan natin, James 1 verse 6 and 8, double-minded. Faith yung nag-aalinlangan ka, yan ay double-minded faith. Yung nag-aalinlangan. And then James 2:19, mayroon din naman sinabi doon na devil faith. No? The devil also believe and tremble. So, ang mga demonyo man daw ay naniniwala, sumasampalataya, at nanginginig pa. So, at kahit na mayroon ka pang malaking faith, sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 2, big faith, ito yung tinatawag nilang big faith, no? Without love is useless. Mayroon ka mang malaking pananampalataya, kung wala ka namang pag-ibig, ay nonsense, no? Ang sabi dito sa James 13:2, at kung magkaroon man ako ng malaking kaalaman at ng malaking pananampalataya, na anupat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So, sinasabi ni Apostol Pablo na kahit mayroon siyang pananampalataya at nakakapagpalipat ng malaking bundok, no? Kung wala naman siyang pag-ibig, ay wala rin akong kabuluhan, ang sabi ni Apostol Pablo. No? At sunugin ko man ang aking katawan upang ihandog, ang sabi, no? Ay kung wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Diba? So, ang sa 1 Corinthians 13:13, hindi lamang pananampalataya yung kailangan. Ang sabi dito, ang kailangan ay pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila ay ang pag-ibig. No? Mas dakila mo pala yung pag-ibig kaysa sa pananampalataya. 'Di ba? Sabi ng Galatia 6:2, sabi, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin sapagkat sa mga ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. No? So, pagkakawang gawa, pag-ibig. Ang pag-ibig ay higit na mahalaga kaysa sa pananampalataya. At ang sabi ni Apostol Pablo, sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 and 7, ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na.
Nakipagbaka ako ng mabuting pakikibaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. So, si Apostol Pablo, nung dumating yung time na mamamatay na siya, ay ang sabi niya ay I have finished the race. Natapos ko na yung takbo. Sabi niya. So, kinakailangan pala, bago ka, kailangan, makibaka ka muna sa pananampalataya. Di ba? Tumakbo ka muna, sabi niya, natapos ko na ang takbo. Ibig sabihin, hanggang buhay pa tayo ay tatakbo. Na sinasabi sa Hebreo chapter 2, verse 1 and 2, di ba? May sinabi siya doon, na fix your eyes unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yung nagtutumulin ako sa pagtakbo tungo sa hangganan ng pagkatawag sa akin. So, hindi lang sumampalataya ka na, ligtas ka na. No? Mayroon ka pang gagawin. No? Iingatan mo pa yung pananampalataya mo. Sabi, iningatan ko ang pananampalataya. Nakibaka ako ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya. So, buhat ngayon, ang sabi niya, ay ibibigay na sa akin yung putong ng karangalan. Buhat ngayon. Ibig sabihin, hanggang nabubuhay ka, magpatuloy ka sa pananampalataya, sa takbuhin na sa iyong harapan, no? Pag wala pa tayo sa finish line, wag po nating sabihing winner na tayo. Kasi obvious naman sasabihin mo winner ka na. Marami ka pang haharapin pagsubok. Nandyan na yung mauuhaw ka, madadapa ka, manghihina ka, di ba? Ganon din sa pananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Hebreo chapter 10, di ba? Ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya ay tumalikod, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. May possible kasi na tumalikod tayo May possible na tumalikod tayo. Dahil mayroon tayong free will, no? So, tandaan natin yung perfect faith na sinasabi ay yung James. Sandali ha. Dito ako magtatapos. James 2:26. Sabi dito sa James chapter 2 verse 17. Gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may magsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa, walang kalakip na gawa, at ipakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. So, yung palang pananampalataya, pinapakita. Nakikita. Hindi lang sa bibig. No? Yung tunay na pananampalataya. Sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti yan, ang demonyo man ay sumasampalataya rin. Ibig sabihin, yung demonyo, kung tama yung sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Di ang demonyo, ligtas din. Nanginginig pa siya. O tignan nyo yung malaking kamalian ng ibang reliyon, no? May mga kilala akong reliyon na ganyan Sumampalataya ka lang daw, ligtas ka na, no? So, ang sabi,
Sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. Ang demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ibig mo bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? So, yung palang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay hangal at walang kabuluhan. Kita niyo yung difference? No? Hindi lamang baog. Ito ay kahangalan at walang kabuluhan. Ang sabi, si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa dambana ang kanyang anak na si Isaac. Nang ihandog niya ang kanyang anak na si Isaac, hindi ba? Di ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. So, nung inihandog ni Abraham yung kanyang anak, sumunod siya sa Panginoon, sumunod siya, gumawa siya. Hindi lang niya sinabing, sumasampalataya ako, ligtas na ako. Hindi niya sinabi yun. So, di ay makikitang mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. Kaya nga hindi pwedeng paghiwalayin eh. Yung iba pinaghihiwalay eh. No, hindi na raw kailangan yung gawa. Hindi na raw kailangan gawa, sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Eh dito sinasabi magkalakip eh. Ano ba yung magkalakip? Magkasama. Ang sabi naman ng iba, sumampalataya ka, susunod na raw yun. Hindi. Kailangan magkasama yun. Wala namang sinasabi dito pag sumampalataya ka, susunod na yung gawa eh. Hindi. Magkalakip. Magkasama na kaagad. No? Hindi pinaghiwalay yun. Di ay makikita natin magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa na naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. So, dito makikita natin na ang pananampalataya nagiging ganap sa pamamagitan ng gawa. Kaya faith alone, yung statement of faith na ang sinasabi ng iba, hindi totoo yon, mali yon. Isang malaking kabulaanan yon. No? Magkalakip kailangan. Magkasama. Salamat po sa inyong lahat at nawa hindi maging point of debate itong aking video, kundi ito ay pagpapatunay lamang ng Biblia na hindi lamang isa ang pananampalataya. Napakaraming klaseng pananampalataya at ang dapat na pananampalataya ay ang James chapter 2 verse 22. Na pananampalataya ay nagiging ganap sa pamamagitan ng gawa at hindi pananampalataya lamang. God bless po sa inyong lahat. Thank you very much.